Magandang umaga mga kapatid. Ikinalulugod po namin ang inyong pagkikahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon ay ang ika-6 na linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Ang panguna po sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Monsignor Salino Benco. Magsitayo po tayo. Ipagbunyi ang pagkabuhay ng kanyang anak. Mga ginigilig, tayo ko'y natitipan ngayong ka-6 na linggo sa Pasko ng Muling Pagkabuhay upang sumamba, upang magpuri, upang ang Diyos sa kanyang iwagang pagmamahal sa atin ay parangalan at pasalamatan. Gawin po natin ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Palagi na pinakapuso ng anumang pagtitipon ng mga sumasampalataya ay upang ang Panginoon ay tanggapin, upang ang Panginoon ay sumaati, upang siya sa atin ay manahan at manatili. Siya ang ating buhay at kaligtasan. Kilala natin ating sarili. Kailangan natin lagi na ang bumangon sapagkat ulit-ulit na nadarapa. Magbago sapagkat ulit-ulit na bumabalik sa dati. Maghugas sapagkat ulit-ulit na natutumisan at dumudumi. Nung tayo binyagan, tayo'y hinugasan. At ngayon, mga ginigilig, muli pa, hilingin natin ang dakilang awa ng Diyos na tayo'y linisin sa ating mga kasalanan, na tayo ay patawarin. Ama naming makapangyarihan, ipahayag mo ikaw ay kapiling ngayon ng iyong sambayanan. Nagdulilita namin ng iyong pagika na talaga namang kahanga-hanga at binigin ang iyong pagtuo sa amin, lalo pa nang pahilang kami at kami ay buhusan upang walang kambing ay mabuhay muli sa iyong kabanalan. Pasbasan mo po
ang tubig na ito na iyong ginawa upang aming magamit para sa mga tanim ay madilig, upang ang marumi ay linisin, upang ang nauuhaw ay bigyan ng inumin. Ito rin ang iyong itinalagang gamitin sa pagbibigay ng iyong kagandahang loob sa tanan. Ginamit mo ito sa pagpapalaya sa kaalipinan ng iyong mga hinirang na bayan. Habang sa disyerto sila naglalakbay, tubig ang pumawi sa kanilang pag-uuhaw. Ngayon po, tubig sana ang sa amin muling magpadama ng iyong kalinga, ng iyong hawad. Ito po'y hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, Panginoon. Amen. Kaya ang tubig na ito sa hindi maging buhay. Patawarin sana ang lahat nating mga kasalanan at kanyang patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan. Sa
Ama namin, makapangyarihan, gawin mo po sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa muling pagkabuhay ni Kristo. Kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi namin matupad sa gawa. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po tayo. Magbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito: kapag hindi kayo magpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang pumuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matanda tungkol sa suliranin ito. Kaya't pinabuti ng mga apostol, ng matatanda, at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang subuin sa Antioquia, kasama nila Pablo at Bernabe. At sinubo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid, si Judas sa tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman: kaming mga apostol at matatanda ay buwabati sa mga kapatid na hentil sa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nabalitaan namin ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing din, bagamat hindi naman sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya napagkaisahan namin magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihahandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapi. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at papabuti kayo. Paalam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Glory
anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Pinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod, na bumaba mula sa langit, buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaninlingan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng liyas na haspen, singlinaw ng kristal. Ang pader nito ay makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa ay may bantaing anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto sa bawat panig, 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Napansin ko na walang templo sa lungsod sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ang pinaka-templo roon. Hindi na kailangan ng araw o ang buwan upang liwanagan ang lungsod sapagkat ang kaninlingan ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon at ang Kordero ang siyang ilawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Ang sa aking nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sa inyo, Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay nito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanglibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Mga kapatid, mga ginigiliw, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesus Kristo. Magsitayo tayo. Ngayon pong
ika-6 na linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Sa mga tuwid sa darating na linggo'y pagdiriwang na natin ang pag-akyat sa langit ng ating Panginoon. Kapuna-puna kung paanong kanina sa pambungad na panalangin ay dinasal natin ngayong masasayang araw na ito. Napuna po ba ninyo na itong kapanahunan ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ay itinuturing na masasayang araw? At sa Ebanghelyo naman ay karirinig lamang natin sa habilin ng Panginoon, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Ikagagalak ninyo sa totoo lang ang mga nangyayari. Ano nga? Itong isang kadahilanan, malaking kadahilanan ng kagalakan ng mga sumasampalataya. Sapagkat kung mayroong bunga ang muling pagkabuhay ni Jesus, ito mga giligiliw ang sa atin ay ibinabahagi noong pangitain na nakita ni Juan ang kanyang nasilip sa langit. Bago pa man mangyari yung pangkatapusang tagumpay, yung pangkatapusang kaganapan ng lahat, ito'y nakita na niya at siya inutusan isulat. At iyan nga ngayon, nitong 4 na linggo nang nakalilipas, puro bahagi ng kanyang nasilip sa langit. Ang kanyang nasilip doon sa hinaharap. Iyon ang ating binabasa, pinagninilayan. At tampok dito ay yung pagsasabing wala na yung dati. Wala na yung dating langit, wala na yung dating lupa, alalaumbaga, wala na yung itaas, wala na yung baba. Ang kabuuan ngayon ay bagong langit at bagong lupa. At kung itong kabuuan ito yung bagong langit, bagong lupa, ano naman ang nilalaman na napakaganda? Ang bagong Jerusalem. Noong nalipas na linggo, ang bagong Jerusalem ay nilarawan na pababa mula sa langit, mula sa Diyos, katulad ng isang ikakasal, gayak na gayak. At ngayon ay inulit na naman, nakita ang bagong Jerusalem, kaloob ng Diyos. Ano itong bagong Jerusalem? Ito ang katipunan ng mga sumasampalataya na nanatiling tapat kay Jesus hanggang katapusan. Ang bagong Jerusalem, ang nakita niya noon, 3 linggo sa Pasko ng Muling Pagkabuhay, ang di mabilang ng mga pinagpala sa harap ng trono ng Diyos, sa harap ng Kordero. Kasing dami ng bituin sa kalangitan, kasing dami ng butil ng buhangin sa dalampasigan. Mga nakaputi ng damit, mga may hawak na palaspas. Puting damit sa gisag ng binya, palaspas sa kamay, tanda ng tagumpay. Sila yung tahasang narinig nating sinabi, they are those who survived the time of great tribulation. Sila yung mga matatag na nakatawid sa dakilang pagsubok. Yun. Ano ang sa atin ay sinasabi sa lahat ng ito? Binibigyan tayo ng kakitain. Ang isinulat ay para sa atin. Hanggang sa katapusan ng panahon, lahat ng Kristiyano, tayo ngayon ay binibigyan ng katiyakan. Sa katapusan, ang tagumpay ng Kordero ay magiging ganap sa tagumpay niya sa kanyang sambayanan, sa katipunan ng kanyang mga hinirang. Kaipala ang tagumpay ng Santa Iglesia. Sapagkat ang katipunan ito, ang mga binyagan, ang mga sumampalataya, yung mga taong ang damit ay tigmak sa dugo ng Kordero. Yan ang mga detalye na sana ay napapakinggan natin. Sapagkat ito'y parang musik, mga piyesa ito na pag binuo mo, mayroong kadahilanan bakit masasayang araw itong ating ipinagdiriwang. Bakit Alleluia ang ating awitin? Bakit tagumpay ang nasa ating diwa?
Ito'y hindi natin katha. Ito'y yung sa atin ay 4 na linggo na unti-unti binubuo. Ang tanong, mga kababayan, ay paano natin matitiyak na tayo may kabilang doon sa mga tatayo sa harap ng trono ng Diyos? Paano natin matitiyak na tayo'y kabilang sa bagong Jerusalem na ikakasal kay Kristo Jesus ng pananatilihan ng Ama at ng Anak? Paano tayo makatitiyak? Sagot, una muna, negatibo. Sa unang pagbasa kanina, hindi sa pamamagitan ng mga utos ni Moises. Iyon ang pinagtalunan ng mga unang Kristiyano. Yung mga regulasyon ni Moses, iyan ay hindi nila ipapataw sa mga Kristiyano. Ano sa Ebanghelyo narinig natin kailangan? Ang ibigin ni Jesus at ang tumalima sa kanyang salita. Iyon. Kung ilang ulit ko na dito sa inyong nilinaw, ano ang palatandaan ng tunay na sumasampalataya? Hindi sa haba ng dasal, hindi sa mga kung ano-anong panglabas, pakitang tao. Ang kaisa-isang kay Kristo nang galing na kailangan ay na ang kanyang salita ay pakinggan at ang napakinggang salita ay sa buhay. Ang umiibig sa akin ay tinatanggap ang aking salita. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi sinusunod ang aking sinasabi. Kaya nga po sinabi na natin dito, hindi tayo pwedeng magtipon bilang Kristiyano na hindi binubuklat ang salita ng Diyos, hindi nakikinig muna. Tayo hindi maaaring makinig na hindi nagninilay. Ngunit matapos ang pakikinig, matapos ang pagninilay, matapos ang pagdarasal, paglabas ng simbahan, ang napakahalagay, ang narinig ba'y isa sa buhay? Iyon, doon nagkakatalo. Iyon, yung mga sa wakas ay tatayo sa harap ng trono. Ikalawa na napakahalaga, sinabi ni Jesus, itong mga bahagi ng bagong Jerusalem, the triumphant, victorious assembly of God's people. Sila yung survivors of the great tribulation, ang mabuhay sa balat ng lupa, ang sa kasalukuyan, mga kapatid ko, sa atin ay katumbas ng pagtawid ng dagat. Kaya nga, ngayong taon ng faith, year of faith, hindi ba ninyo napansin ano yung simbolo? Isang barko na may layag. Bakit? Sapagkat ito ang ating larawan nung sinauna pa. Ang Santa Iglesia katulad ng isang barko, tatawid ng karagatan, doon sa kabilang pampang. Iyon ang piling ng Ama. Doon natin makakasama ang kordero. Ngunit, samantala, tayo ngayon ay nakikibaka sa mga alon, sa hagupit ng hangin, sa panganib ng karagatan. Noong isang linggo, narinig ba ninyo? Bagong langit, bagong lupa, wala ng dagat. Tapos na ang pagsubok, wala na yung pagtawid ng karagatan. Yung detalye niyon ay napakahalaga. Fifth Sunday, no more sea. The sea is no more. Wala ng dagat. Bakit? Sa Biblia, ang dagat ay palatandaan ng demonyo. Ito ang pinakamadilim na sulok sa balat ng lupa. Diyan nananahan ng masasamang espiritu. Kaya nga si Jesus inilarawang lumalakad sa ibabaw ng dagat. Alalaumbaga, mas makapangyarihan siya. Siyang nabuhay na maguli. Hindi siya kayang sakmalin ng alon. Siya'y matagumpay na nakatuntong at lumalakad sa ibabaw ng mga alon. Sa katapusan, wala ng dagat. Tapos na ang ating pakikibaka at ang ating paghihirap. Subalit tayo'y kasalukuyang pantumatawid. Tiyakin natin tayo'y nakikinig. Siguraduhin natin, isinasabuhay natin ang ating naririnig. Iyon
ang sukatan. Kaya huwag tayong mabalisa. Huwag tayong matakot. Narinig natin kanina lang. Sigurado yung tagumpay na naghihintay. Tiyakin lamang natin ang ating katapatan. Maraming alon, maraming panganib. Buong kasaysayan, mga kapatid ko, narinig ninyo sa unang pagbasa. Mula sa ranggo ng mga Kristiyano, meron ng sumisira sa Santa Iglesia. Narinig ba ninyo yun? Binanggit yung Antioquia. At mula sa Jerusalem, nagpadala ang mga apostol kasama ni Pablo at ni Bernabe upang liwanagin sa mga tao roong ginugulo. Noong pa man, may nanggugulo na. Ako'y nagpunta, sinundan ko yung mga yapak ni San Pablo. Nagpunta ako sa Antioquia, tinama ko yung buo. Gusto ko maranasan kung ano yung kanyang pinagdaan na nakipagdebate siya doon sa mga ilang Kristiyano roon na si Moses ang gustong ipilit. Sa atin ngayon, may mga nagpipilit ba ng hindi kay Kristo? May mga nagpipilit ba ng panibagong pananaw? Tao ang sukatan? Gusto mong pakasalan ay kapwa mong lalaki? Gusto mong pakasalan ay kapwa mong babae? Ang kasal sa iyo pansamantala lamang habang pareho kayong nagpapasarap, sapagkat sa sandali na mahirap na ang pakikisama, hiwalay. Ano ang sukatan? Tao. Iyon ngayon ang ipinipilit. Kung noon si Moses ang ipinipilit sa mga Kristiyano, ang ipinipilit sa mga Kristiyano ngayon ay ang sarili niyang pagkatao. Ikaw ang Diyos, ikaw ang masusunod. Patuloy na sumasalpok ang mga alon sa barko sa Santa Iglesia. Ngayon pa lamang halalan, nariyan na yung mga taong nasasabi at alam natin yung mga taong tahimik na kung magagawa lamang nila ang Santa Iglesia i-marginalize, ang Santa Iglesia i-puwera. Kaya nga naglabas ng survey last month upang ipadama sa bayan ang Santa Iglesia. Huwag na ninyong isipin, wala na yung puwersa. Mahina na ang Santa Iglesia. Ang pananampalataya, ito'y iwanan na. Alam ba ninyo kung sinong grupo ang tahimik na kumikilos upang ang relihiyon at ang Santa Iglesia ay maitabi at ang kanilang layunin sa wakas ito'y pawiin na sapagkat ang relihiyon ay nakapagpapabagal lamang sa pag-unlad ng tao. Iyon ang kanilang pananaw. Ang naniniwala sa katotohanan, ang naniniwala sa katarungan, sa gabal. Dapat yung maski nalabag sa katarungan, pero makabubuti naman sa ilan. Napakalinaw ng labanan. Napakalinaw na mananatiling may mga nanggugulo, mayroong mga kalaban. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mabalisa. Manatiling tapat. Pasko ang muling pagkabuhay. At dito sa Edsa Shrine, masdan ninyo si Kristo sa krus. Si Kristo ang matagumpay. Pananampalataya natin ang tugon. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mabalisa. Tayo'y hindi natatakot, ang tugon natin ang pananampalataya. Amin.
Nananalig na ang kapayapaan ay kaloob ng Diyos at ang tagumpay sa atin ay naghihintay. Bunga ito ng pagsisikap nating lahat. Idalangin natin ang mahalagang kaloob na ito at ating sabihin, Panginoong Hesus, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoong Hesus, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Para sa simbahan, ang katawan ni Kristo, nawa, maging daan siya ng pakikipagkasundo at pakikipagtulungan ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Para sa Santo Papa, mga obispo at pari, nawa, sila ang maging kinatawa ng pagmamahal ni Kristo sa ating mundong nababalot ng pagkamakasarili at kawalang malasakit. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Para sa mga bansang nahaharap sa digmaan, nawa maisip ng mga pinuno nila ang kawalang saysay ng labanan at magsimula ng tapat na pakikipag-ayos para sa ikabubuti ng lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Para sa mga mag-anak na pinaglalayo ng inggitan at tilingan, nawa, maunawaan nilang tanging pagkapatawaran ang makapagbabalik ng mahalagang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Para sa bawat isa sa atin at sa mga mahal natin sa buhay, nawa, tulad ni San Francisco ng Assisi, tayo maging kasangkapan ng kapayapaan ni Kristo habang nagsisikap tayong magsabuhay ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Para sa lahat ng rehistradong botante, nawa, iboto nila ang matatalino, may kakayahan at matuwid. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Tahimik natin ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Panginoong Hesus, ipangalawa mo po sa amin sa pagtalima sa iyong salita. Kami magiging kasangkapan ng iyong kapayapaan sa mundo at sa kayong magmamana ng kaharian ng kapayapaan kung saan ay kayo nabubuhay at nagahari ng pakailanman. Amen. Magsipo po tayo.
upang itong ating pagsisimba at pagsamba ay maging kadudugon sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin kawan ng Panginoon, itong pagkakain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at parahatan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama, paakyatin mo po sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa ngayon, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Para siya ay kasalamatan. Ang manaming makapangyarihan, tunay nga pong marapat, ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang among tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ikaw ang paghahain ganap mong kinulugdan, ikaw ang nilunggatin ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay nihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagpupuri sa iyo malakumpay sa kalangitan, kami po dito sa shrine ay nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Sapagat sa pamgitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo at sa pangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipan ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa pag-ibig ng araw, maihandog ang malinis na alay sa pagsamba sa iyong ngalan. Ama, isinasamo ko namin pakapanalin mo sa kapangyarihan ng Espiritu ang mga kaloob nito. Ito naway maging katawan ng dugo ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo na nagutos ipagdiwang namin ang misteryo ito. Noong gabing ipagkalulog siya, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo, hinati iyon, ibinigay sa kanyang mga kaibigan at ang wika. Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos sa lapunan, kinuha niya ang kalis na may alak. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay iyon sa mga kaibigan at ang sabi, tanggapin ninyo lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay bubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magdangal natin ang
Inubalita po namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayun din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalamitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananatikan. Kaya bilang pasalamat ngayon po yung iniaalay ang buhay ng banal na pagkahain ito. Tungayan mo ang handog na ito ng Santa Iglesia. Masdan mo po ang iyong anak na nag-aalay ng kanyang buhay upang kami muling ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming tatanggap sa kanyang katawan na dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan, mga totoong kadiwa ni Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana. Kaisa ng ina ng Diyos ang mga Birhen Maria. Kaisa ni San Jose, ng mga apostol, mga martir at lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog kong ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay maggumanawa ng kapayapaan, kaligtasan, kaunlaran para sa isang daigdigin. Patatagin mo po sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong sambayanang naglalakbay sa lupa kasama ng lingkod na si Papa Francisco, ng aming obispo si Luis Antonio, ng tanang mga obispo ng buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo po ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo dito sa iyong harapan. Amang mawain, gugupin mo't pag-isihin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo po't patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid namin, ang mga minamahal namin yumauna, at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito ang taglay ang pag-ibig sa iyo. Kami po'y umaasang makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa ng iyong kanininang walang maliw sa pagkakami masisilayan ng iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siya pinagdaraanan ng bawat kaloob mo para sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinagpuri at pinagdarahal, kaisa ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Alleluia. Mga anghel sa langit, mga banal sa harap ng Kordero, tayo ngayon dito sa lupa, sa Santa Misa. Tayo ang bagong Jerusalem na. Upang ito'y may sa buhay natin, tanggapin si Jesus sa banal ng punyon. Siya ang tanging sa atin ay lakas at buhay. Awitin natin ang itinuro sa atin. Magpasami
pagkakaunawaan, pagmamahalan, kagalakan sa aming mga tahanan, sa aming pinapasukan, sa aming pong sambayanan. Ilayo mo kami sa lahat ng ligalig at karahasan, samantalang iniintay namin ang masayang pagbabalik ni Yesu Kristo, aming manunubos. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesus, huwag mo busan ng isalahalang ang marami naming mga kasalanan at kahinaan. Pagbukas tingnan mo po ang pananampalataya ng buong Santa Iglesia. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakais at kaunlaran, ayon sa ikasisya ng iyong kalooban, nabubuhay ka nagahari, magpasawalan hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa iyo. Mga ginigiliw atin ang kagandahang loob ng Diyos, kung ganoon din ang kagandahang loob na mayroon tayo sa ating kapwa. Magbatian po tayo. Tayong mga hinirang, tayong mga nakadamit ng mahabang puti at maghahawak ng palaspas sa harap ng kordero. Tayo ang kanyang sambayanan. Tayo ang kanyang pinakakain ng kanyang laman. Tayo ang binabahagi na niya ng kanyang kabanalan. Sabihin natin, Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako.
Sinunod ko ang lahat at aking dasalin ang panalangin para sa kapayapaan. Panginoon, sa panahon ng pangangailangan, ay humihingi kami ng tulong, bunga ng aming pagkakulat sa nagbatang ng pagkawasak ng kapaligiran ipinagkaloob ninyo sa amin, bunga ng malawak ang paglalaban ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang maipalaganap ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan, sa kasaganaan, ang pagbibigayan, sa karamitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung mangingibago ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon pa sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, mahihatid po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kami tumalinga sa halin na kalinain, maglingkod sa halin na paglingkuran. Huwag po sana kami paghangad ng karangyaan, at tuloyin ninyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalhatian. Pahintulutan ninyo kami maging katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, nanalangin mo kami. Kasi kayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pong pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana na dulot ng aming paglilingkod. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Yumuko kayo. Hingin natin ang biyaya ng Diyos. Ama, patatagin mo po sa pananampalataya ng iyong mga anak. Pawin mo po ang kanilang takot at pagkabalisa. Panindigan nawa nila katotohanan, ang katarungan, ang naaayon sa iyong kalooban, anuman ang kanilang mga kilos at gawin, para sa kapakanan ng iyong sambayanan, sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Pagpalain kayo
at ang inyong mga pamilya ng ating mahabaging Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga ginigiling, tayo pinagpala, huwag tayong matakot. Humayo si Kristo'y matagumpay. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.